Unang malaki isyong pinag-usapan para sa taon, isang biyahe sa isang malamig na lugar. Aba, exciting ang simula ng taon. Unang araw pa lang ng 2023, lampas 6 na oras uminit ang ulo ng mga biyahero dahil hindi makalipad at hindi makalapag dahil sa aberya sa NAIA. Naku, wala nang 20 pesos sa bigas, nagmahalan pa ang mga presyo ng bilihin at gas. At sino mag-aakala na magmamahal ang asukal? At sa mga panahong ito, nagtataka ang lahat kung bakit ayaw pa rin mag-appoint ng Malacanang ng Agriculture Secretary. Merong nanalig, merong nanalangin pero sila'y nabigo rin. At nangyari yan sa dalawa sa unofficial na relihiyon ng Pilipinas. Unahin na natin ang basketball. Kung dati, puso. Ngayon, FIBA World Cup, sigaw ng mga tao ay May damit na nag-viral at ang presyo nito ay mamahalin. At ang may suot nito ay ang taong inuulan nila ng sisi. Kung ano ang kinalaman ng isang damit sa pagkatalo ng national basketball team sa isang international tournament, sa mismong home court pa talaga natin, hindi ko rin alam. Basta tandaan lang, pag mainit ang ulo ng mga tao at hanap away, lahat damay-damay. Kasi simula pa lang ng taon ay nilaser na tayo at mas tumindi pa ang pangtataboy nila sa atin sa mga sarili nating karagatan. At di bali kung nabigo si Michelle D na maging Miss Universe, may bagong reyna naman ang mga pageant enthusiasts. Dahil tumindi ang traffic sa kamay nilaan ngayon 2023, abay sunod-sunod din ang mga nag-viral ang mga insidente ng road rage sa mga daan natin. Sumingit ka! Akin ang lisensya mo! Pero higit pa sa road rage, mas dapat katakutan ang AI o yung Artificial Intelligence na habang mas naging high-tech ay mas nakakatakot. Kung paano nito mas pinalalabo ang pineke at ang totoo at ang mga kalokohan na kayang gawin ito gaya ng 90s yearbook effect na ito. Matakot din sa social media dahil hindi nawawala ang mga debate at mainit na diskusyon. Kasama na dyan ang kung gaano raw ba dapat katagal ang katanggap-tanggap na tagal na tumambay sa isang cafe. Ayon sa Google, ito raw ang mga pinakahinanap na mga pangalan sa sikat na search engine sa Pilipinas para sa 2023. Sa kategorya ng balita, ang SIM registration. Effect naman wala ka ng scammer. Sa male personalities naman, ang Korean star na si An Bo-hyun. Sa mga babae naman, si Katie Louise Sanders. Sa wika naman, ano yung mga hirit, yung mga salita, yung mga expression na nauso ngayong 2023? Walang isang nangibabaw gaya ng mga 4 o mga 3 taon na nakaraan na nag-iwan ng mga bagong salitang hindi na natin mabubura sa ating bokabularyo. Pero yung ngayon, naor, iwiw, gula at yung mga walang bilib sa'yo. Bakit malungkot ang beshi ko? Ngayon pa nga lang, nakakalimutan na natin sila. Pero makakalimutan kaya natin. Hugot yan na kamay niya sa harina, tapos mekas-mekas yan na sa harina yan. Ang kuya natin, na palagi pinapatakam tayo sa mga linis ng niluluto ng mga uncle niya. Yan, dapat ikot-ikot yan, mekos-mekos. Ika nga, mekos-mekos. Hop! Okay, bukod sa mekos-mekos, meron din isang salita na umuulit-ulit din yung mga pantig. Pero hindi lang ito nag-iwan ng tikatik sa ating mga tenga. Nako, pinasakit din ito sa unang beses yung ating mga kamay at kamao. Ang lato-lato na muling nanumbalik sa mga kalye natin by way of Indonesia. Murang laruan na pwedeng laruin kahit saan at siguradong kasangkapan para sa kapayapaan. Ang ilang bata nakitadyak at nakisuntok din. Sa pagpapalit ng taon at sa pagpapalit-palit ng mga partido sa politika, kung sila doon sa taas ay hindi naniniwala at props lang yon sa kanila, sa atin dapat hindi yan mawala. Ang pagkakaisa, unity. At sa puntong ito, baka may isang kataga na tatatak pa rin sa ating mga alaala. Isang bagong kamumuhian at isa sa mga mitsa ng pagkakabaklas ng unity, ang confidential funds. Pwede rin intelligence funds. Ito naman ang hindi confidential at matagal lang hindi sikreto. Okay, tanggapin na natin na kulela tayo pagdating sa mga abilidad ng mga estudyante, pagdating sa pagbabasa at kakayahan sa math at science. Pero hindi nila maikakaila na nangunguna ang Pilipinas at mukhang sagad ko yata pinakikita ang ating tunay na pagkakaisa ng mga damdaming mapupusok sa pusong naglalagablab. Para sa taong 2023, number 1 ulit ang Pilipinas sa patagalan sa website na Pornhub. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon.
Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.